Everyone, welcome to my YouTube channel. So for today's video, guys, I'll be discussing to you the tips in bidding a property pag-ibig, because I think this is the first time na gagawa ako ng ganitong video. Why I'm creating this video is because I've read a post dun sa Facebook group where I'm in na 4 years na daw hindi pa siya nananalo. I think it's very timely na din that I'll be sharing this video to you para rin, you know, makatulong sa iba na talagang nangangarap magkaroon ng sarili nilang bahay. I think I'm in a position naman where I can share my knowledge and experience to you guys para maging guide nyo talaga. Kaya ako ginagawa tong tips na to. And based from the comment, messages sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook, nung mga natulungan ng video ko, I feel na may ginagawa naman tayong tama, 'di ba? Na nakakatulong. Kaya why not start this video? If hindi nyo pa napapanood yung foreclosed journey ko, nasa playlist naman po siya. So, visit nyo na lang yung playlist and panoorin nyo yung mga videos ko regarding my pag-ibig foreclosed journey and the step-by-step guide that I did. Paano kayo magsisimula na mag-bid sa pag-ibig. And also, if you like this video, kindly please do like this video and also subscribe to my YouTube channel. And malapit na tayo mag 1,000 followers, guys. And please, 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 if you like this video and you'd like to support me, subscribe na. Andyan lang yung subscribe button. So, sa lahat po ng nag-follow talaga sa journey ko and sa mga nagme-message sa akin, katulad nito, katulad niyan, congratulations sa inyong lahat and thank you so much for letting me know how the videos help you in your pag-ibig journey, and I'm really happy na nakuha nyo. You inspire someone and you were able to help someone, and yun palang panalo na talaga. So, okay, let's get into the video, guys. Huwag na natin itong pahabain yung intro na to. Lika na, go! So, first sa tip ko, guys, is know your budget, okay? So, maglagay kayo ng ceiling or maximum budget na kaya nyong i-bid. Makakatulong yan sa pag-breakdown ng mga properties dun sa listing. Kasi ako before, meron lang talaga akong set na budget. Say for example, 2 million. Max na ako doon. Hindi na ako pwedeng lumagpas doon no matter how much I wanted that property. Hanggang doon lang ako. One, because I have to consider the monthly amortization na hindi ganun kasakit, syempre. And ayokong mabigla doon sa price ng property. Basta 2 million, I'm good. And hindi lang naman ako yung magbabayad. Siyempre may partner ako. Actually, siya yung nagbabayad ng bahay. Though nakapanghalan sa akin. Yeah, thank you. Second tip, guys, is to create a list of properties dun sa listing na interested kayo. Say for example, for tranche 267, meron kayong nakita doon na properties na 5 na interested kayo. Kasi sa listing naman makikita nyo yung basic information, wala naman yung mga picture. So doon sa listings, guys, isulat nyo na sa papel or isave nyo sa phone nyo yung property information. Okay? So once na nasulat nyo na yung mga property information nung bahay na yon, gumawa kayo ng itinerary. Itinerary meaning, sa 5 properties, kunyari, na gusto nyo i-bid, i-list nyo
kung saan yung pinakamalayo at malapit sa inyo para yung isang araw nyo is masulit nyo yung pag-ikot and makita nyo talaga lahat ng properties. For example, in my case, nakatira ako sa Gentry pero may mga properties akong tinitingnan around Imus and Dasma and also Gentry. So, ang ginagawa ko guys, pinupuntahan ko muna yung pinakamalayo na property palapit sa akin para mabilis na rin akong makauwi. And with that also, mas mamamanage nyo yung time nyo. Mas marami kayong mapupuntahan na properties. And also guys, I forgot to mention here na isang tip sa pag-iikot ng foreclosed properties is that pwede kayong mag-rent ng mga habal or motor. Kung meron naman kayong kakilala na may motor, pwede kayong magpasama sa kanila para hindi na rin kayo mahirapan mag-ikot. And mas mapapadali yung house hunting nyo. Kasi may nakuha akong question kung wala ba daw picture sa listing ni Pag-ibig. Yes guys, wala po talaga. Kailangan natin i-visit yung property para makita natin yung condition niya. And mas better na yon kesa nakita mo lang sa picture tas i-bid mo, hindi mo alam yung mga problems pa pala. Part yan ng due diligence ng isang foreclosed property buyer. Okay, third one. Kung na-visit nyo na yung properties, guys, alamin nyo yung history ng bahay. So, kung pwedeng may makakausap kayo na kapitbahay, tanungin nyo guys kung ano ba yung alam nila about the property, kung kailan nawala yung may-ari doon, alamin nyo kung may nakikita kayong mga bill ng kuryente, bill ng tubig para ma-check nyo kung active pa yung account nung electricity and water ng bahay na yon. And then also, visit nyo rin yung HOA para to check lang din status nung property na yon. Sobrang importante yung steps na yan guys. Kasi doon mo makikilala yung isang property and also para maiwasan na rin yung mga risk factors na possible mangyari in the future kung yun yung makuha nyong bahay. Okay? Lalo na kung hindi siya bago, like matagal nang na-turn over yung unit na yon. And ayun, andito na yung sinusundo ko. Mamaya na lang ulit sa bahay. Bye! So, let's just continue where we left off. My fourth tip to you is be flexible. So, be flexible in terms of the property location. Because, mamaya, kaya hindi ka pala nananalo kasi yung location na preferred mo is mataas yung demand. Na halos lahat pala ng bidders dun tumitingin ng bahay. Like in my case, una akong tumitingin ng mga properties around Dasma and Imus, Cavite. And napapansin ko, hindi talaga ako nananalo doon sa area na yon. That's the reason why I decided to bid a property or I decided na medyo umurong ng location. No surprise, dito pala talaga ako mananalo. Since yung location na pinili ko is around like 10 to 20 minutes away dun sa mga una kong binibid, hindi na rin naman masama. And because the property kasi around, for example lang around Dasma or Imus, Cavite, yung property price doon is much higher na than those in General Trias, Cavite. And since madami nga tumitingin na mga bidders doon or mga buyers, then therefore, willing sila magbid talaga kahit times 2 or times 3 pa yan ng price. So, kung ikaw, 4 years ka na nagbibid at hindi ka pa rin manalo-nalo, check mo lang din yung location. Baka naman, possible na medyo lumayo ka lang ng onte doon. Kasi ako, just to share with you, nung una, kaya ayoko ng Gentry or medyo mas malayo na part ng Cavite. Kasi nga, yun, initially, I mean, first impression mo, ang hirap, ang layo. Pero, you know, there are a lot of developments happening and
isa pa pala, nag-research ako ng mga developments na nangyayari around the area na pinagbibidan ko, especially dito sa Gentry, bago talaga ako nag-decide na, okay, dito na ako kukuha. Nag-search lang ako sa YouTube ng future plans or future development dito sa General Trias, Cavite. And to my surprise, sobrang daming township na itatayo dito. Unang-una yung sa SM na township, pangalawa yung sa Ayala, and then yung kay Villar. And aside from that, yung Cavite, Laguna expressway na ginagawa, meron din dito sa amin na exit nun. Actually, magkakaroon na rin ng IKEA, ng Landers dito sa General Trias, Cavite. And with these developments, nagiging sought after na yung General Trias, Cavite in terms of those people na nagha-house hunting. Kasi ngayon wala pa yon, but 5 to 10 years from now, pag natayo na tong mga township and fully tapos na yung developments, the property prices will really shoot up. And isa yan sa mga naging decision factor ko kung bakit nandito na rin kami sa Gentry. So yan, dun sa mga bidders around Bulacan or Laguna, kung hindi kayo nananalo dun sa mga area na binibidan nyo, try nyo rin mag-source ng other areas na hindi naman ganun kalayuan, pero tingin nyo yung location will work for you. And eventually naman, pag nasanay na rin kayo doon sa area na yon, wala nang malayo-layo. And eventually, you will really learn how to adjust to your environment and dun sa proximity. As I have said, may mga developments around the cities sa Metro Manila. So, the next time, hindi mo na kailangan lumabas dun sa city kung nasan ka. Kasi ang development na ginagawa is township. Meaning, halos lahat ng mga basic necessities or mga school, hotels, malls, itatayo na rin dyan. And even the Central Business District. Hindi na lang tayo puro Makati, BGC, Alabang, Ortigas, around SM North. Lalayo na rin yan ng palayo. Especially kung yung budget natin is tama lang. May budget tayo to bid na 1 million, 1.5 million, 2 million, hanggang dun lang tayo. Wag na talaga tayo magbid dun sa mga in-demand na areas. Kasi syempre may mga taong mas kayang magbid ng mataas sa atin just because they really like that location. So, yan lang din. Isang important tip ko sa inyo. So, going to tip number 5, ang daming nagtatanong nito. And kahit ako, hindi ko rin siya masasagot. Hindi ko siya masasagot on point talaga. Kasi there's really no exact answer to this question. And that is, magkano ba dapat ang i-add ko sa bid price ko para manalo ako? There's really no definite price na dapat mong i-add dun sa bid price mo para manalo ka. And considering the tips na binigay ko sa inyo, from tip number 1 hanggang tip number 4, you should know by then kung magkano ba yung willing ka i-bid yung price na yon sa condition ng bahay, sa location ng property, combining all the information that you gathered about the property. Doon mo malalaman kung magkano ba talaga ang i-add mo doon sa bid price mo. If gustong-gusto mo yung property na yan, just go. Kung magkano yung maximum budget mo, ibigay mo na. That is the reason why it is important na ma-assess mo talaga yung capacity mo and also yung property na gusto mong kunin. I-add nyo na rin sa equation or sa computation nyo yung mga possible repair cost and yung mga fees na gagastusin nyo in acquiring that property. And last tip ko sa inyo, last but not the least, always trust
in the Lord na ibibigay niya sa inyo, yung dapat para sa inyo. Kaya kapit lang tayo, huwag kayong susuko sa pagbibid ng isang property sa foreclose. Kung sa tingin nyo, this is the only way talaga para magkabahay kayo, then kapit lang. I know sometimes it's frustrating na parang gusto man sumuko kasi hindi rin naman madali mag-fill out ng mga forms and mag-submit ng mga forms and in the end natatalo ka. But it happened for a reason. And once na ma-overcome mo yan, makakalimutan mo rin yan. Mapapalitan lahat ng saya. So, hindi ko napapahabain nitong video and I hope na meron kayo natutunan. And I still encourage you guys to leave a comment down below if you have questions or anything you want to say. Babasahin ko lahat yan. Yun lang. Good luck! Ciao! Oh wait, before I end this video, I would like to share with you the foreclosed property due diligence checklist na baka makatulong din sa inyo. So, these are the list that you need to check bago kayo mag-bid ng isang property. And please do remember that foreclosed property, hindi siya laging rainbows and butterflies. Same with others, meron siyang advantages and disadvantages. So, kindly do check this out. It's worth knowing.